Kaya pag nilagay nila yung pera nila doon, na inipon nila the whole career, mawawala kasi hindi naman sila marunong magpatakbo ng business. Kailangan laban lang ng laban. Go nang go, and then gawin mo lang talaga yung best, and mahalin mo yung mga customers mo at the same time. Mahalin mo yung mga staffs mo para mahalin nila yung trabaho nila at mahalin nila yung company mo. Yung kinikita ng father niya is hindi enough para pag-aralin silang Mabigat lahat. sa Philippines, no? Kung anim yung anak mo tapos tricycle driver, 'di ba? So medyo kulang talaga. Exactly, di ba? Alam naman natin yung tuition fees sa Pilipinas. Totoo. Hindi na rin ganun kamura. Oo. So yung kuya ko din, parang sabi niya, di tayo pwede mag-asawa ng maaga. Ang hirap na nga ng buhay natin. Tapos gagawa pa tayo ng sariling pamilya natin Yes. at an early age. Makakayak si Madam. Kakaiyakan Hindi tayo naman, dito. so baka kasi sabi nga nila, nakikita lang nila yung ngayon, yung pinagdaanan mo. Exactly. Hindi naman nila alam. Okay, welcome everybody dito sa aming New Heroes Podcast. Magandang umaga, tanghali, hapon, kung saan sulok man kayo ng mundo ngayon. So, today's episode, sobrang special kasi we will have the privilege to talk to a business owner, syempre, na medyo matagal na rin dito sa Dubai. And, of course, walang iba kundi ang founder and CEO ng Pinas Group of Companies, Miss Marlene Flores Castro. Hello. Magandang araw sa inyong lahat. Yes. Sabi mo nga, hindi natin alam kung nasa ang Of lupalop course. sila ng mundo ngayon. So, hindi natin alam kung araw, gabi, o umaga. Yes. Pero magandang araw sa lahat. So, ito po ang inyong lingkod, si Miss Marlene. So, ayan. Ayun, si Miss Marlene. Miss Marlene, una pong tanong, kailan po kayo dumating dito sa Dubai? To be exact, Apo. March 31, 2005. 2005. So, magna 19 years this 19 coming years month. na. Wow. So, if you don't mind, bago po kayo pumunta dito sa Dubai, meron po kayong work sa Philippines? Yes po, meron. Okay. Kasi I know some people na after graduation, diretso na sila dito sa Dubai. Hindi naman. Pero yung sa inyo, sa side nyo, talagang wala. 5 years muna ako nag-work sa Pilipinas before ako nakarating Apo. sa Dubai. Ano po yung work nyo sa Sa real Philippines estate before? ako as accountant. By Okay. profession, accountant. Accountant. So, when you came here sa Dubai, accountant din po ang inyong work. Hindi. Ang layo, di ba? Sa cargo industry ako napasok. Cargo industry. Ano po yung naging work niyo doon sa cargo industry? Parang operation manager. Kasi nung pumunta ako dito, mag-i-start pa lang yung first company na pinasukan ko. So, ako yung pinaka-unang-unang empleyado nila. Wow! Parang pioneer, no? Oo. Opo. So far, yung company na yon, hindi na natin babanggitin. Nandito pa rin sila. Wala na. Wala na. Wala na. So, basically, nag-close na sila. Oo. Okay. So, ilang taon po kayo nag-work as employee? For 9 years, naging isang ordinary OFW din ako dito sa Apo. UAE. Then after 9 years, ayun, binigyan ni Lord ng pagkakataon to start my own company. After 9 years. Ayun. Actually, marami pong nagtatanong kasi most of the time yung mga OFW dito is they want to do a business for sure. Pero hindi po nila alam paano magsisimula. Kasi kayo after 9 years Oo, lang eh. kasi kailangan I mean, this is like really short period of time kasi 9 years, Short 'di ba? pa ba yun? Actually, yes po. Kasi yung iba after 15, 20 years pa bago sila nag-create ng business. Pero, okay, 9 years. Ano po yung, what made you decide na mag-start ng company, your own company? Actually, nakita ko kasi yung opportunity na magkaroon ng sariling business dito sa UAE na hindi naman ganun kalaki yung capital talaga. So, Okay talagang po. pinag-ipunan ko siya, tsaka pinagplanuhan ko siya. So, dun sa salary ko, talagang nag-iipon ako kung paano ako makapag-start. So, aside from that, being in accounting profession siguro kasi natutunan kong gumawa ng feasibility study. So on my Okay. own, ginawan ko ng business plan yung business na pinaplano ko talaga. Apo. Which is yung balikbayan cargo industry. Kasi for 9 years, yun yung naging trabaho ko dito sa UAE. Okay. So, yun po yung pinakaunang business ninyo? Yes po. Okay. So, bago po kayo mag-business, meron kayong mga past experiences na mga businesses din na hinawakan, even sa Philippines, mga ganun po? Doon sa Pilipinas, yun nga, yung nakapagtayo lang ako ng eatery. Ayun, aside Apo. from that, wala naman. Yung mga benta-benta, kasi ako mahilig din ako magbenta kahit ano binibenta ko. Alam naman natin sa Pilipinas. So, nagtinda ng kung ano-ano yung mga Avon, mga kung okay. ano-anong product, di ba? Boardwalk. Yung Yeah. lahat ng pwede nating pagkakitaan doon sa Pilipinas ng legal. Okay. So, ito pong group of companies ninyo, ilan branches of
company na siya? Ilan na siya sa loob ng grupo? So, dito sa UAE, meron kaming 4 na companies. And then, sa Pilipinas, meron kaming 2 companies. Okay. Sa UAE, 4, which is, ano-ano po yun? Pinas Cargo. Pinas Cargo. Ito po yung una yung business, Oo, right? magti-10 years na yung Pinas Cargo. So, Okay. we are celebrating 1 decade this coming March din. And then, 10 years. oo, Congratulations. we have Pinas Spa and Beauty Center, Okay. Pinas Travel, Okay. and Pinas Gold. Pinas Gold. So, you're in the beauty industry, tapos gold, Travel and industry. travel industry. So, pa-travel na lang kayo, madam, for sure. Kasama sa trabaho. Okay. Since, syempre, nag-start kayo as employee dito dun sa cargo company, right? So, meron po ba kayong naisip na parang ibang industry na pwede nyong simulan din as business? Or ito na talaga yung tingin Actually, nyo? siguro Oo. ito yung binigay sa akin ni Lord. Inaral ko talaga siya. Tsaka talagang lahat ng pasikot-sikot inalam ko. Okay. Para at least pag pinasok ko siya, alam ko kung paano ko siya i-operate. Mm-mm. So, dito po, nung nagsisimula kayo, and for sure may mga struggle kayo niyan. Oo naman. Diba? Lahat naman siguro ng business may struggle. Pwede nyo po bang i-share anong klaseng struggle yung pinaka naging memorable sa inyo nung nagsisimula kayo? Unang-una, pag nagsisimula ka kasi, hindi mo alam kung magkakaroon ka ng customers, di ba? Ang Yes. hirap kumuha ng mga initial customers natin. And Correct. the good thing is, for 9 years, naka-create ako ng magandang network dito. Yeah. Oo, so marami ako mga naging kakilala na talagang sila yung unang sumuporta sa akin. Then, yung struggle that time is, nagkaroon ng port congestion, di ba? Parang ang hirap i-explain sa mga customer na dati, normally, ang expected delivery nila is within 30 days. And that time, nung mag-i-start ako, inaabot ng 60 to 90 days. Okay. So, ang hirap mag-explain sa mga customer. So, Parang iniisip nila na, kasi bago, kaya ganun katagal. Oo. Pero hindi nila alam, yung may problema talaga, yung shipping industry. That time no nag-start kayo. Oo. So medyo challenging talaga, Oo. no? Kasi paano nyo i-explain dun sa mga dating mga Regular nagpapadala customers, oo. sa mga ganon, 'di ba? Syempre of course, meron din ditong mga malalaking company na kaparehas ninyo, mga competitors ninyo. So that would be the challenge, 'di Oo, ba? tsaka syempre nagsisimula ka. Ang dami mga giant players in the Yes, market, sabi correct. mo nga, di ba? So Oo. parang ang hirap makipag-compete sa kanila. Correct. Pero sabi ko nga is, just give the best service sa mga customers para at least yung trust nila makuha natin. Yeah. Okay. So sobrang talagang yung drive nyo to to do the business at mabigyan ng magandang customer. Yun yung magandang customer service yung mga client ninyo. Yun yung naging susi. Actually, yun talaga yung unang ko. So, hindi more on profit or Profit. what. So, ang Okay. unang aim ko is, paano ko makuha yung tiwala ng mga customer na mag-trust talaga sa company. Yeah. Kasi nga, nagsisimula ka pa lang. So, ang hirap kasi nung kakasimula mo lang sa industry, tapos ang daming mga big player na very known na, and then matagal na rin sa industriya. So, ikaw papasok ka pa lang So, paano mo ipakikilala yung kumpanya mo, di ba? Oo nga, no? Medyo challenging talaga yon. Pero, ma'am, nung nagsisimula kayo, parang meron na kayong office dito for sure, like yung physical office Oo. na nandun mga naka-display yung mga boxes, tapos pupunta Initially, sila doon. kailangan mo kasi sa industry namin, kailangan may office ka existing sa, kung saan maraming yung foot traffic ng mga target Yes, market correct. mo. Saan And nyo po then, nilagay yun dito sa Dubai? Sa Satwa, syempre. Okay. Alam naman natin, when you say Satwa, parang nasa ka, Little Manila. Totoo. Doon kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Satwa dito ay doon ang pinakamaraming Filipino na nakatira, Exactly, 'di ba? oo. So, when you're in Satwa, you're like, sabi nyo nga, Little Manila. Oo. Pag naglalakad kayo doon, para kayo nasa Manila. Exactly, oo. Parang lahat ng nakikita mo, nakakasalubong mo, Oo. 90% is Yes. Filipino. And I think also, one of the reason kaya nandun sila is because maybe yung mga establishment, tapos hindi rin siguro ganun kalaki yung expenses nila pagdating sa bahay, sa upa. Kasi number one challenge talaga yun sa mga OFW dito, di ba? Exactly. Alam naman natin dito, very costly yung mga accommodation. Correct. Diba? Yes, correct. So sa Satwa yan, you can find the place there na maganda na, tapos mura pa din. And then kasi pag bumaba ka ng Satwa, ang daming mga Filipino establishment. Lahat ng Filipino establishment na kailangan mo, especially restaurant, Yes, supermarket, pagkain. di ba? Parang doon ka na lang iikot lahat ng kailangan mo as Filipino, doon mo Yeah. mahahanap.
Yeah. remittances, alam mo Correct. yun, ang Oo. dami na hindi mo na kailangan mag-travel sa malayo para mahanap yung service na hinahanap mo. Oo. So, kaya doon yung napili nyo. Oo. Na Parang prime mag-start. location. Yes, opo. So, nung nag-start kayo, madam, ilang employee yung hinandle ninyo agad? 3 lang siya. Tatlo muna. Magsisimula pa lang. Okay. So, this is your 100% ownership company? Or may partner kayo? Dati nung nag-start ako, I have a business partner. But Okay. he decided to retire also. So, nung nag-retire siya, binili niyo yung share niya? Oo. Ganon. So, how was it nung sabi niyo, solo na to, akin na to? So, ano yung mga naiisip niyo na challenges? Kasi kung mag-isa na lang kayo magpapatakbo ng company, medyo challenging talaga. But, in a good way, pwede rin yung mga decision making is Oo. parang solely sa inyo talaga, di ba? Oo, kasi hindi mo na kailangan ng approval ng Correct. partner mo, ganun. So, you can decide on your own. Actually, kahit naman na may partner o wala, maraming challenges, okay? Apo. Kailangan mo lang siguro talagang mag-focus dun sa aim mo, tsaka sa goal mo, kung paano mo mas mapalago yung business mo. Ano-ano pa, ma'am, yung mga challenges na experience nyo, especially handling staff? I don't know how many staff na yung meron kayo Actually, ngayon. nung nagsisimula kasi ako, parang ako lahat. Ako yung Accountant. HR, accountant, marketing, Oo. sales, customer service, and Yeah. then, dahil isang team pa lang ako no, after ng office hours, ako yung nagdi-deliver ng boxes. Oh my God. Kasi hindi kaya ng isang team na ikutin yung buong UAE, di ba? Oo. So, after office hours, yung mga kaya kong puntahan para Pinupuntahan mag-deliver niyo na. ng box. Ako yung nagdi-deliver talaga ng boxes. Okay. So, tapos, sino po yung mga nagpipick up? I'm sure may experience na rin kayo dyan minsan na ipipick Actually, up kasi niyo may yung box. sasakyan ako noon na convertible yung ano niya, yung sa likod Sa niya. likod. So, yung mga kasya doon, ako na rin. Nilalagay niyo doon. Grabe pala yung pagsisimula niyo talaga, no? Talagang kailangan hands-on talaga Oo, yung sa yun business. talaga. Tsaka kailangan meron kang direct sa mga customers. Para mapifeel nila na hindi mo lang sila customers, kundi nagbibuild ka ng magandang relationship sa Yes, kanila. that's very true. Yeah, totoo po yun. Ma'am, despite of your challenges, ano po yung nagbigay sa inyo ng motivation to continue the business kahit na medyo struggling at that time? Actually, kasi that time, no, parang kumukuha ako ng lakas sa Panginoon. Alam mo yun, yung parang sabi ko, Lord, binigay mo sa akin to, hindi mo ako pababayaan. So, parang kapit lang, Lord, kapit. Trust God talaga. Yun. So, Ang galing. lahat parang idadasal mo sa Kanya kasi hindi Kanya pababayaan. And syempre, yung aim mo na matulungan yung pamilya mo, nandyan. So, hindi ka pwedeng sumuko, hindi ka pwedeng mag-give up. Kailangan laban lang ng laban. Go nang go. And then, gawin mo lang talaga yung best. And, mahalin mo yung mga customers mo at the same time. Mahalin mo yung mga staffs mo para mahalin nila yung trabaho nila at mahalin nila yung company mo. Wow, ang ganda naman nun. Dami kayong matututunan kay Madam. Ang galing. So, Madam, ilan na po yung total staff nyo to this date? In UAE, we have 130 and then sa Pilipinas, we have 140. 140. Grabe, ang laki na, no? It's like siguro 300 more or No, less more than na employee in total. Sa Philippines po, ano po yung business nyo doon beside doon sa cargo company? meron kaming sariling distribution center. So, Doon. yung mga boxes namin na galing sa UAE, hindi kami gumagamit ng mga sub-agents. Yeah, so, oo. kami talaga yung nagdi-deliver ng door-to-door sa mga customers. Kaya Oo. parang they are dealing here to Pinas Cargo. And sa Pilipinas, Pinas Cargo, Yes, cargo din yung pa din. nagdi-deliver. Kasi yung ibang businesses, ang ginagawa nila, they hire other third party Mga para forwarders mag-deliver ng boxes. Pero yung sa inyo, yun na po yun. So, kami talaga yung nagdi-deliver sa mga sa mga customers namin. Direct sa kanilang mga delivery. which is good kasi you can handle the cargo, I mean the boxes talagang well-maintained tapos Oo. iingatan Tsaka nyo monitor talaga. namin each and every boxes talaga. Oo nga. Siguro yun yung magiging edge namin dun sa mga ibang kapwa namin players sa industry. Oo. 10 years. Paano, I mean, nung nag-start kayo, ilang taon bago kayo nag-establish ng company sa Philippines? Nag-start kami ng 2014, 2017. So, after 3 years, After 3 nakapag-start years. na kami ng Wow, sarili ang namin bilis. distribution center. Opo. Aside from that, may isa pang company, di ba? You mentioned dalawa. Oo. Nakapag-franchise kami ng Mr. Donut. So, currently, we have 16 shops of Mr. Donut Wow! sa Pampanga. Laki. Sa Pampanga lang po yun. Oo. Masarap sa Pampanga, guys, to be honest. Oo. Pumunta ako doon sa Clark. Oh, yun, SM malapit kami sa Clark. Yun. Sarap, chill. Chill sa Pampanga. So, ayun. Speaking of Pampanga, sa Philippines, meron po kayong foundation
na ginagawa Actually, doon? hindi naman talaga siya foundation. So, it's like CSR namin sa company. Parang giving back dun sa mga binigay ni Lord na blessing. So, kami yung bibigay ng chance dun sa mga estudyante na gustong makapag-aral pero yung mga parents nila or yung guardian nila is not capable para suportahan yung pag-aaral nila. Okay. So, parang magbibigay po kayo doon for like annually or every Hindi. month? Kumbaga, currently we have 15 scholars sa Pilipinas. Nice. And nakapagpatapos na kami ng isa kasi inumpisahan namin siya from first year college niya and then yun, gumraduate na siya last year. So, ngayon, meron ulit kami gagraduate ng isang college, architectural course. Wow. Oo. So, ang sinusupport namin sa kanila, yung mga tuition fees talaga nila. Kami Okay. ang nagbabayad. Kayo po yung nagbabayad? In any, like, kung ano yung gusto nila? Any course po na gusto nila. Tsaka Basta ang lang college. namin, requirements namin is tapusin nila, di ba? Yung talagang desidido silang tapusin yung pag-aaral nila. Opo. How about the grades po? Kailangan may ma-maintain Hindi naman sila? kailangan sobrang matalino. Basta masipag mag-aral. At the Yes. same time, hindi nagpapabaya sa pag-aaral. Siyempre, pag nag-fail ka or meron kang failing grades, ibig sabihin, hindi mo talaga Siniseryoso? siniseryoso yung Yung pag-aaral mo. Opo. Ito po ay located lang only sa Pampanga as of the Hindi. moment. So, we have scholars in Cagayan de Oro, in Okay. Iloilo, Okay. in Bicol, in Manila, Yeah. and some are from Pampanga. Sino po yung nagse-select na, okay, eto, gawin nating scholar tong batang to? Parang gano'n. Actually, kasi binigay namin yung privilege na yan dun sa mga customers talaga namin dito. So, Okay. kung ikaw customers ka namin, tapos meron kang kakilala na gustong mag-aral pero hindi kayang pag-aralin ng magulang. So, ino-nominate mo siya. Tapos kami, pupuntahan namin yung location nila. Parang magba-background checking Yes. kami, di ba? Apo. Parang ganun. Kung qualified naman siya, then, ayun, ginagrant namin yung scholarship. Pwede niyo po bang i-share kung ano yung qualification ng mga bata na gustong mag-aral pero wala silang kakayanan kung mag-a-apply sa inyo as being scholar? For example, yung napagtapos namin, 6 sila in family, tapos yung tatay niya is tricycle driver, tapos po. yung nanay niya is plain housewife. So, yung kinikita ng father niya is hindi enough para pag-aralin silang Mabigat lahat. sa Philippines, no? Kung anim yung anak mo tapos tricycle driver, 'di ba? So medyo kulang talaga. Exactly, di ba? Alam naman natin yung tuition fees sa Pilipinas, Totoo. hindi na rin ganun kamura. So, yun, one of the example nung mga namin, mga natulungan namin. Kasi okay. mamaya, mas mayaman ka pa pala sa amin, tapos nag-a-apply ka ng scholarship. Totoo, that's true. So, meron pa rin kayong mga open pa rin yung yung scholarship. Actually, yearly, nag-a-add talaga kami ng 2 to 3. And from our staff itself, meron kaming kinukuha. Yung mga empleyado namin, para at least mas magsipag sila, di ba? Okay. Pinag-aaral ng company yung anak ko. So, Yes. kailangan naman in return, di ba? Mas sipagan ko pa. Ay, oo, tama. So, Correct. sa Ang galing ni staff Madam, namin no? sa Pilipinas, we have 5 current scholars from our staffs. And then dito sa UAE, 2. So, Apo. every year nag-add kami ng 2, 3, ganun. Nice, opo. Sobrang generous yung bira. Bira ko marinig yung ganong klaseng program sa Hindi kasi ako product ako ng scholars. So, parang Okay. alam ko yung pakiramdam na gusto mong mag-aral, pero Apo. yung magulang mo. Saan po kayo hindi nag-aral sila, before? Graduate ako sa Pilipinas sa Holy Angel University. Sa may Pampanga po yun. Sa Angeles. Sa Angeles, Pampanga. Opo, before po kayo what's your lifestyle nung lumalaki kayo when you were young? Oh, di ba? Parang kung babalikan, Yes, sobrang kung babalikan hirap. natin. Kasi we are 12 siblings, okay. 12? Sa family namin. Opo. No? And then yung tatay ko, ordinary yung empleyado, yung nanay ko, plain housewife. Diba? Imagine mo yung isang dosenang anak, paano pag-aaralin ng isang ordinary yung empleyado. Pang ilan po kayo sa magkakapatid? 5 from the eldest, so meron akong 7 na mas nakababatang kapatid. Yeah. So, yun. So, yung struggles talaga sobrang hirap. Parang sabi ko nga is, kami yung isa sa example nung galing dun sa mahihirap na pamilya. So, we live in a hindi squatter, so illegal settlers kami dun sa natirahan namin kung saan kami lumaki. Okay, pero doon po kayo born and raised? Oo. Sa Angeles? Hindi naman sa Angeles, from Mabalacat talaga kami. Mabalacat, Dao, oo. Pampanga. Okay. So, medyo challenging talaga yung childhood Sobrang ninyo, no? hirap. So parang sabi ko nga, Lord, talaga bang eto na kami ngayon? Kasi parang hindi rin namin expect na
from that sobrang mahirap sa Pilipinas, nabago yung pamumuhay namin ng buong pamilya ko. Oo, no. Makakayak si madam. Kakaiyakan Hindi tayo naman, dito. so baka kasi sabi nga nila, nakikita lang nila yung ngayon, yung pinagdaanan mo, Exactly. hindi naman nila alam. Yes, oo. Hindi nila nakikita yung struggle nung... O kasi alam mo yung isang dosena, kami parang yung kinikita ng tatay ko, enough lang for the food. Okay? Yung pag-aralin kami to send in, kahit na public school, hindi Yes. talaga kaya. Okay. So, when you were in high school, sa public school din po kayo? Nung time ko, hindi pa uso yung public school. So, ayun, talagang si Lord sobrang generous and sobrang bait. So, from high school, nagkaroon na ako ng opportunity na maging scholar. So, Okay. Tapos, through college, hanggang college. you took up, accountancy nung college. Oo, Tapos, diba? ano yun? Scholar talaga yun from the beginning up to the From graduation. first year high school hanggang fourth year college, hanggang gumraduate, ganon. And then, aside from that, working student. Oh, kasi dun sa scholarship, kasi minsan baon ng, I mean yung tuition, Kasi ang scholarship binibigay. na nakuha mo, academics, so mga tuition fees lang yung binabayaran. Yes. So, yung yung pambaon daily mo- expenses mo and other expenses sa school, hindi naman kino-cover ng Opo. scholarship. Diba? So, nung high school, talagang sanay na kayo mag-working student. Oo, parang nag-start ako mag-work at the age of 14. 14. Oo. Ano pong mga pinasok nyo na trabaho noon? Nag-work ako sa isang restaurant. Okay. So, yun. As waiter. Waitress. Okay. Tapos po. And then, high school ako noon. So, parang pumapasok ako ng Friday night hanggang Sunday night. Okay. Kasi Parang may weekend pambaon, no? Yes. Tapos during school days, hindi kayo nag-work noon. Nung una, hindi. Okay. And then, nung talagang hindi na kaya ng parents namin, sabi, parang kailangan ko talaga mag-work para at least yung mga expenses ko sa school. And then, at the same time, yung kinikita ko, makatulong din sa mga magulang Sa mga ko. magulang. Pero paano nyo po dinidivide yung oras nyo through your study? Kasi scholar kayo eh. You have to maintain some, Sabi certain ko, minsan grades. kahit inaantok na, kailangan talagang mag-aral. Kasi you have to maintain grades. Opo, pag scholar. Kasi mawawala yung scholarship. Dasal lang ng dasal. Dasal, tapos sipag. Oo, Kahit inaantok na, sasampalin lang yung mukha. Tsaka Gising. isipin mo na, ito yung magiging way ko para mabago yung buhay namin. Yes. When you were young, ma'am, naisip nyo ba na magkakaroon kayo ng ganitong kalaking group of companies? No, never talaga, never. Ano po yung na-visualize nyo nung bata kayo? Like, saan direction nung buhay nyo nung time na yon? Parang that time ang sabi ko lang, at least pag nakapag-aral ako, okay, makakahanap ako ng magandang trabaho, Yeah. mapapag-aral ko yung mga bata kong kapatid, nakababata, syempre. Yun yung aim ko talaga noon. Oo. So, basically, yun lang talaga yung gusto nyong mangyari. Kasi nga, di ba, hindi kami kayang pag-aralin ng mga magulang Oo nga. namin. So parang, Oo. sabi ko, ang hirap nung walang pinag-aralan. Kasi nakikita mo dun sa mga nakasabayan mo. And then, maaga pa silang nag-settle down, nag-asawa. So talagang, makikita mo na, mas lalong humirap yung buhay nila. Di ba? Yeah. Opo. Doon po sa mga magkakapatid na nauna sa inyo, syempre, meron din po silang mga struggles, for sure. Mga ganon. So, ano po yung, natutunan nyo nung time na yon with, living with them. Tapos kayo, scholar. Tapos, I don't know kung ano po yung sila that time kung nag-aaral Actually, yung sila. panganay kasi namin maaga din nag-asawa. So, 4 yung kuya ko. Okay. And then yung second eldest brother ko, yun talaga parang siya yung naging idolo ko. Kasi scholar din siya, Okay. working student. Parang kailangan maging kagaya ako ni kuya. Kuya. Parang ganun. Oo. So, yung kuya ko din, parang sabi niya, di tayo pwede mag-asawa ng maaga. Ang hirap na nga ng buhay natin. Tapos gagawa pa tayo ng sariling pamilya natin na Yes. at an early age. Oo. Parang ano yung ibibigay nating future sa kanila or anong klase ng buhay yung maibibigay natin sa kanila kung hindi tayo nag-aral. True. Oo nga, tama. So parang kaming dalawa ng kuya ko, palaging ganun yung usapan na mag-aral tayo, lahat ng pwede nating pasukin na scholarship or working student Oo. para makapagtapos tayo ng pag-aaral. Kasi that time parang iniisip namin talaga na yung edukasyon, yung isa sa pinaka susi kung paano kami makakaahon sa hirap. Kahirapan. Oo, totoo yun. Then for sure, yung mga kapatid nyo na nakakabata, syempre may kagaya nyo, iniidolo nyo yung kuya nyo, syempre may umiidolo din sa inyo for sure. And ano po yung status nung buhay nila nung kayo ang sinusundan na yapak? Parang
Kasi lagi namin minumulat sa kanila, mag-aral kayo Yes. kasi ang hirap ng walang pinag-aralan. Kasi isipin niyo pag maghahanap kayo ng trabaho, requirements pa lang kailangan at least high school graduate, di ba? Yeah. Pag hindi ka high school graduate, anong klaseng hanap buhay yung mapapasok mo? Parang ang hirap naman nung makikita namin kayo na ganito lang yung hanap buhay nyo. So, kung ano yung makakaya namin maitulong sa inyo, gagawin namin. Gagawin Kami niyo dalawa ng kuya ko, di ba? Kasi siya rin late nag-asawa. Okay. So, talagang sinuportahan mo na yung family namin bago Opo. siya nag-asawa. So, kayo po is married na ngayon, for sure. And ilan na po yung anak ninyo? Dalawa. Ilan taon po, if you don't mind? Isang 10, isang 2 and a half. Nandito sila din, kasama nyo. And they're studying also here. Yung In 2 pangalan. and a half, hindi pa nag-study yun, no? Nag-aaral na. Nursery. Nag-nursery na. Ang galing nga, 2 and a half. Nag-nursery na. So, do you think yung anak ninyo na panganay, ano po siya, babae, lalaki? Lalaki. Lalaki po siya. Do you think na malilin din po ba siya doon sa business side or ano po yung gusto nyong ibigay sa Actually, kanya? napakabata pa niya, okay? Oo. But tinetrain talaga namin siya na yung ganito yung ginagawa ni Mami, okay? Okay. Dapat ikaw, titignan mo kung ano yung ginagawa ni Mami. Sabi ko nga sa kanya, pag 12 years old ka na, papasok ka dun sa Riga office natin. Yeah, totoo. Magti-training ka dun, okay? It's like, I will pay all your tuition fee, pero yung baon mo kailangan pagtatrabaho. That's good, no? That's really a nice, strategy to para sa palakin mo yung anak mo. Kasi most of us, kasi tayo mga OFW, to be honest, ang gusto lang natin sa mga anak natin is mapagtapos. Yun lang. Pero especially kung malalayo yung anak natin, of course, kayo po kasama ninyo. So yung ibang mga anak kasi na nasa Pilipinas, tas OFW nandito, ang talagang mindset lang nila is mapagtapos. Dahil hindi rin naman talaga nila matutukan yung mga anak mahirap nila. kasi pag malayo. So, 'di ba? Pero of course, dun sa mga OFW din na gusto rin magkaroon ng business kagaya ninyo, ano po yung maipapayo ninyo sa kanila? Siguro po, bago natin pasukin yung business na gusto natin, okay, aralin muna nating mabuti. Para at least pag pinasok natin, alam natin kung paano i-operate or alam natin yung pasikot-sikot ng negosyong papasukin natin. Okay. Kasi marami tayong pwedeng business na pasukin, pero paano natin siya i-operate, yun yung problema. And how to sustain it. Yes, Kasi ang correct. problema minsan, lahat ng capital natin, nilalagay natin dyan. Pero how to sustain it dun sa period na kumukuha ka pa lang ng customers, yun dapat yung isipin natin. Dapat meron tayong financial na naka-ready Totoo. para pang-support dun sa time na hindi pa tayo kumikita. Yes. Kasi minsan hindi talaga natin ma-anticipate na hindi talaga kikita ang business for a couple of months. Oo naman. It's Minsan like negative 2 pa. years Oo. bago mag-ROI. Oo, minsan negative pa. So, you have to be ready. Yun yung payo nyo talaga sa mga Kailangan OFW. ready ka emotionally, physically, and financially. Okay. And not only that, with experience also, kailangan alam mo yung pinapasok mong business. Okay. And of course, kailangan nag-i-enjoy ka gawin yun. Oo, kailangan ine-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. And at the same time, aralin mo talagang mabuti kung ano yung mga trend na kailangan dun sa business na pinasok mo. Hindi yung nag-i-stick ka kung ano lang yung current na ginagawa mo. Kasi every time, pabago-bago ng trend yung mga pinapasok nating business. Nag-iiba. Depende dun sa panahon. Yes. So, nag-i-evolve talaga siya. So, you have to cope up with the changes. Oo, no? changes and technology ngayon. Oo, diba? especially the technology ngayon. Ayun. Ma'am, anong masasabi niyo dun sa mga OFW na nagsasabi na ang hirap pasukin ng business sa Dubai? Hindi siya mahirap talaga, okay? Siguro kailangan lang talaga natin ng lakas ng loob. Lakas Tsaka ng loob, kailangan number one. risk-taker talaga tayo, okay? Risk, of course. And then, bago natin simulan, yung unang-unang gagawin natin, siguro magdasal tayo, ask guidance from God. Kasi, kung iyon is para sa'yo, tutulungan ka ni Lord, and at the same time, ipakikilala niya sa'yo or i-introduce niya sa'yo yung mga taong pwedeng makatulong sa'yo kung paano mo umpisahan yung business at kung paano mo siya mapalago. Okay. Kumbaga, si God ang gagawa ng paraan Oo. para mapalago yung business nyo. Oo. Si Lord talaga, lahat. Kaya kami parang, bago namin gawin yung isang bagay, dasal muna talaga, dasal. Dasal lang dasal. Tapos, of course, naniniwala po kayo sa law of attraction. Did you actually thought na nung nag-aaral kayo, nung
empleyado kayo dito for 9 years, is ina-attract nyo na yung pagiging business owner. Oo, kasi before pa ako nag-business or nag-start ng business, ang dami ko rin pinasok na side hustle. Yun, no? O yun. Siyempre, hindi ka pwedeng mag-depende lang dun sa income mo, okay? Nung pagdating ko kasi dito, okay, di ba? Parang ang layo ng office ko, nakatira ako sa Satwa, pero yung office ko sa Alcosa East, di ba? Apo. So, ang layo. So, ang ginagawa ko nun, nagka-car leave. So, parang everyday, kwentuhan ko yung nagka-car leave sa akin, okay, yung mga parang ang laki ng kinikita nila, di ba? Tapos sabi ko sa sarili ko, kailangan magkaroon din ako ng driver's license para magka-car leave din ako, di ba? Pang side hustle, no? Side income, Oo, no? so, yun. So, talagang sabi ko, para at least madagdagan yung income ko. Makapag-ipon ka agad ako, di ba? Tsaka mas matulungan ko yung family ko. Kasi that time, ang dami kong kapatid na nag-aaral na ng college. Okay. So, may estudyante akong 2 nursing, tsaka isang teacher. Apo. Tapos, merong isang computer programming. Kasi nga, ang dami, di ba? So, ang dami kong pinag-aaral na kapatid. So, yun. Yung first contract ko, hindi ako umuwi. So, yung unang ginawa ko dun sa live pay ko, tsaka dun sa air ticket fare ko, kinash ko talaga siya. Okay. Ang unang aim ko, mag-enroll ng driving license. Para magka-lisensya. Para magka-lisensya at makapag-car leave. Car leave. Yun talaga yung pangarap ko that time kasi na-amaze ako dun sa kinukwento ng mga nagka-car leave. Apo, ano pong year yun, if you don't mind? Kasi alam ko, sobrang lakas ng car lift before. Oo, 2006-7. Oo. Kasi wala pang metro, wala siyang, yung mga buses noon before, puno. Sobrang Tsaka puno. nakipagtulakan ka. Yes. Oo, no. Kaya talaga, even the taxi before, tatanggihan ka pagka nalaman na malapit lang yung pupuntahan mo, Gusto nila, ganun. long travel. Yes. So, yung car lift talaga before, sobrang, In demand. oo. No, tas yung mga kakilala mo, papakilala ka, oy, sige, ito, hihatid mo to dito, ganyan-ganyan, di ba? So, that time, nakakuha na kayo ng license. Oo. And then, nag-side hustle kayo ng car Oo. lift. Tsaka hindi, dahil nga siguro sa medyo machika, maboka, gano'n. So, ang daming nakilala. So, natuto rin ako agent sa travel agency, di ba? Okay. So, nagbibisit visa. Oo. Okay. So, yung mga kakilala na, oy, meron akong kapatid or kakilala na gustong magdala dito ng relatives. Paano ba mag-process? O syempre, ako na yan, bahala na ako yan. Bigyan mo lang sa akin yung contact number. Ako na yung makikipag-coordinate. Kumukuha kayo ng ticket tsaka visa doon sa Visa, isang... ticket. Tapos, that time, uso yung 2 months visa. Tapos, kasama yung tirahan in 2 months Apo. time habang naghahanap ng trabaho. So, kumuha din ako ng sarili kong apartment para yung mga visit visa ko. Pagdating, may titirhan, diba? Yeah. Okay. Ang galing ng journey ni ni Ma'am Marlene, no. Kasi isipin mo, ang isa sa mga I think common mistake ng mga OFW when they retire is yung mindset nila na mag-iipon ako, tapos after ng retirement, uwi ako sa Pilipinas and I have my money, tapos mag-start ako ng business. Which is hindi pa nila nagagawa or nararanasan yung business na gagawin nila. Kaya pag nilagay nila yung pera nila doon, na inipon nila the whole career, mawawala kasi hindi naman sila marunong magpatakbo ng business. Wala silang That's why, experience. yun po yung natutunan ko sa inyo na sinasabi nyo kagaya sa travel agency ninyo ngayon kasi noon pala ginagawa nyo na yun as side hustle. Oo. Tapos, of course, yung cargo business, yun yung work nyo, then inaaral nyo talaga siya bago nyo As talaga in, simulan. oo. Okay. So, dun sa mga OFW, if you want to create a business sa Pilipinas, don't go home early agad. Kailangan aralin nyo muna talaga. Pwede naman kasi minsan yung passion mo, yun din naman yung papasukin Yes. mong business, diba? So, pwede naman din mag-start sa Pilipinas. Kung talagang alam mo kung paano siya umpisahan at alam mo siyang i-operate talaga Correct. para mas mapalaki mo siya. Yes. Oh, yun ang importante, yung experience also to how to handle the business. Kasi yun ang very important. Yung proseso, yung dapat i-enjoy mo yung proseso ng pag-handle mo ng business. Kasi, Tsaka wag mong madaliin, okay? Yes. Wag mong madaliin kasi yung pag-grow ng business, hindi yan minamadali. Kailangan trabahuin mo talaga siya. Yeah. Slowly yung growth, pero sure naman na lalaki siya. correct. Oo. Sabi nga nila, madam, ang instant lang sa buhay, noodles. Yun lang. So, if you want success, if you want money, if you want everything sa buhay mo, You need it to takes work time. hard on it. Oo, it takes time. Walang instant. Wala. Kapag may instant daw, there's something wrong. Yan. Ayun po. Sobrang maraming salamat, Ma'am Marlene. Sobrang marami kaming natutunan sa inyo. And what would you advise sa mga OFW na gustong
mag-start ng business nila or tahakin yung kagaya ng career na nangyari sa inyo ngayon? Siguro bilang OFW, kailangan nating magkaroon ng self-confidence muna. Okay? Kasi pag wala kang self-confidence, 'di ba? Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob para mag-start ng business? And at the same time, halimbawa, kung ano yung industry na gusto mong pasukin, kailangan talaga aralin mo siya. And sabi ko nga, kailangan ready ka emotionally, physically, and financially, and Spiritually. dapat spiritually, Yes. and enough experience din minsan is makakatulong, and right people na makakatrabaho mo. And syempre, sabi ko nga, bago mo umpisahan yung lahat, okay, kailangan mo munang magdasal talaga at tanungin si Lord kung ito ba, Lord, talaga yung para sa akin. So kung ito talaga yung ibibigay mo para sa akin, gagawin ko, pero kailangan tulungan mo ko at gabayan mo ko. Yes, opo. Napakaganda naman ng advices ni Ma'am Marlene. So, there you are. There you go, guys. Sobrang thank you po, ma'am. Maraming salamat at pinaunlakan nyo kami. Ma-interview kayo dito sa aming podcast. And anything you would like to say, yung business ninyo, cargo, pwede po natin siyang i-promote sa mga dun OFW. sa mga lahat ng sumusuporta sa Pinas Cargo especially, okay? We're celebrating our 10th year anniversary. May Syempre, promo po yan. maraming salamat sa lahat ng suporta, tiwala, at pagtangkilik sa Pinas Cargo. And now, hindi na lang kami Pinas Cargo, kundi Pinas Group of Companies. So, meron na rin po tayong Pinas Spa and Beauty Center kung saan pwede tayong magpaganda. And Saan po syempre, located ito? sa Alriga lang po, dyan sa may opposite ng Okay, Ibis lapit Hotel. lang. Oo. Okay. So, and then we have the travel agency which is located po sa Rip Mall, Pinas Rip Mall. Travel. Oo. And then Okay. we have online business, yung Pinas Gold. Apo. So, kung makikita mo lahat Pinas, di ba? Kasi Yes. parang trade name na namin yung Pinas. Apo. So, Paano- mas maging known tayo as Filipino company. Correct, talaga siya. yes. Opo. Paano po nila kayo makokontakt just in case they need your services? So, sa lahat po, we have our FB page. So, sa Pinas Cargo FB page. We have Instagram, same, Pinas Cargo. And Apo. meron kami mga toll-free numbers sa Pinas Cargo, 800 Pinas, para libre ang tawag. Sa Nice. Pinas Travel, 800 P-Travel din. Okay. Libre pa rin ang tawag, di ba? Para lahat is Yes, opo. komportabling tumawag kahit walang load. And then sa Pinas Spa and Beauty Center, meron kami Pinas Spa and Beauty Center page ng FB and Instagram also, And Instagram. tsaka TikTok. And Pinas Gold UAE, sa Pinas Gold UAE, meron din kaming FB page. Ayun. So, isa-search nyo lang yon, and then you can send us direct messages. Ayun, there you have it. Pwede nyo na silang kontakin. Sobrang dami ilalagay namin yan for sure dito sa namin, sa podcast namin, lahat ng kanilang contact number. And ma'am, thank you very much po. Thank you rin po, Direk. maraming salamat po. And again, maraming salamat dun sa mga patuloy na nanonood ng aming podcast. And see you on the next episode. Ayan, Bye-bye. Bye po.